Our first speaker is a content creator, the community omnipresident and mother, and a widow raising two boys. She brings a raw yet nurturing presence, sharing her journey of messy healing, fierce softness, and resilience. Through her story, she reminds us that showing up for yourself, no matter how imperfectly, is one of the bravest ways to love both yourself and the people who depend on you. All right. So, without further ado, huwag na nating patagalin pa. Let us all welcome Icy Guys, unmute tayo Mendez. for IC. Let's go, IC! Hello, hello. Rinig ba ako? Hey! Is Is the Yes. I see, miking mic? galingan mo. The mic is Mic my... miking? yes, Beautiful the mic is Izzy, the miking. omnipresent Kayo Izzy. naman. Small things lang. Charles. Ikaw pa lang, Salamat, panalo Iki. na eh. Salamat, Iki, sa pagpansin ng hikaw ko. Dinala ko talaga dyan yung kaba ko. Ayan. So, mag-share na ako ng screen. Okay. Paano ba to? Okay. Let's go. Whew! Good evening, everyone. Good mo. May pa-good evening. Okay. Kita nyo na po yung aking open arms. So, Yes. Yes. sagot ko yung kwento ngayong gabi. Yung mga system and everything. Kay Kage yun. Akin yung kwento. Okay? Okay. So, yung talk ko, pinamagatan natin na open arms. Ready ka na ba? Wow, ganyan. So, good evening everyone. Salamat sa pagbisita sa Passion Creators. Thank you so much to 51 million participants. Ang dami! Oh my God! Dinagdagan ko yung kaba ko sa self ko, no? Anyways, so I think marami naman yung hindi nakakakilala sa akin dito. So, magpapakilala muna ako. Ako po si Icy Mendez. I'm a mom, a widow, a crafter, a content creator, the omnipresident of passionate creators. In-embody ko na yan, mga guys. And most importantly, I am a child of God. Yan. So, yung talk ko, sisimulan ko ng tanong. Yan. Ang question is, have you ever experienced something so unexpected that it completely changed your life? So, pwede kayong mag-type-type dyan sa comment section. And if, since this is a safe space, pwede nyo rin naman i-share if you are called to share. Ganyan. Meron ba nag-share? Yan. Okay. Yan, wait lang. Yan, yes. So, syempre, ako din, ang sagot ko is yes. And for me, that moment was when I lost my husband. Una pa lang, magpapaiyak na ba tong omnipresident na to? Anyways, so, when I lost my husband, I lost my spark. So, yung spark, it was my endearment sa asawa ko. And for the longest time that we're together, he became my comfort zone. And nung nawala siya, it was so painful and I really don't know paano na ako without him. Kaya ako din mismo, I lost my spark. Yan. So, if you agree, 'di ba? If we experience so much pain if naka-experience tayo ng so much pain, what is the tendency that we do? We build a wall. Ganun din ba kayo? Nagbi-build din ba kayo ng wall na sobrang sakit and sa sobrang sakit, ayoko nang masaktan uli. So, what I did is I build a wall. So, I crossed my arms so that other people cannot cannot come in. Kasi sabi ko, ano yung sinabi ko? Ayoko na masaktan. Sakit-sakit nito. Because it's something that I really didn't expect to happen. And then, sabi ko pa, paano ko na to kakayanin? Kasi nga, for the longest time, kasama ko na yung asawa ko. 18 pa lang ako. Jowa ko na siya. So, wala akong ibang jowa. Wala akong ibang experience. And then, nawala yung kasama mo. So, paano ko siya kakayanin? And then, sabi ko din, di naman nila ako naiintindihan. When I became a widow, marami magsasabi sa'yo na,
okay lang 'yan, parang may purpose si God about it, parang gano'n na hindi 'yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kakayanin. Pero when you are on that, season, nakakawala pa lang nung kasama mo, gusto mong sumigaw. Wow, very dramatic. Gusto mong sumigaw na, "Hindi niyo ako," yun yung feeling ko talaga na hindi ko rin kasi maipaliwanag kung ano yung nararamdaman ko, hindi nila ako naiintindihan. And since I'm a mom, hindi lang ako ito, kasama ko yung anak ko, I have 2 sons. So, problema ko na nga yung sarili ko. So, paano pa? How are we going to survive? How can I survive this? Kasama ko pa yung 2 anak ko. And yung pinakamasakit, and I think many would relate, is that we have this belief, this internal dialogue na, "I am alone." Mag-isa lang ako. So, how can I do this all? So, 'yan yung 'di ko alam kung ano 'tong napag-isip-isip ko. So, it's cross-arm. Kasi parang I want to protect myself from pain. I am protecting myself because ang dami kong fear, ang dami kong worry, ang dami kong doubt, 'yan. Pero hindi naman siya forever, 'di ba? Parang you have this moment of feeling hopeless, pero there will be glimmers na mangyayari sa life mo, and unti-unti, you will do something para sa life mo. And ano na yung ginawa, ay bago pala yun, bago ko pala gawin yun, mag-ano muna tayo, pause din tayo. So kayo din, kayo ba, do you, where in your life do you feel like na naka-cross arms ka din, na you are trying to protect something? Um, yeah, so puwedeng kayong magnilay-nilay, bulay-bulay, or you could write it down and then later siguro you could, make a reflection. So how was it? Nasaang state ka ba? Are you in this state of cross arms? Natawa tuloy ako. Sabi niya kasi nakakainis 'tong anak ko. So sabi ng anak ko pagka wala siyang bra, naka-cross arm siya. Ay, papalo kita sa puwet niyan, eh. So cross arms, yan, cross arms. So like what I said, hindi naman siya forever. There would be glimmers na mangyayari, and, people will come, mga ganyan. So ano nangyari sa akin after that? Uh, it was November 2023 when I joined Master Camp. So, Master Camp 11 yun. And na-realize ko lang na saya pala ako sumali dito kasi nga cross arms ako. Wala akong kilala dito. So, walang magju-judge sa'kin. So, parang okey lang ako rito, mag-ano lang ako, maglu-lurk-lurk lang tayo diyan, ganyan. Tingin-tingin lang tayo sa paligid, and okey lang kasi wala naman nakakakilala sa'kin dito. Wala naman akong friends, ganyan. Pero, there's something about Master Camp, nakapag-Master Camp na ba yung karamihan dito? I hope nakapag-Master Camp kayo because it would change your life. Naks! Ganyan, it would change your life. There's something about the Master Camp na hindi pa ako sumaya. Kina-next year, nag-join din ako ng Project OP. And sa Project OP, we create 100 days 100 content for 100 days. So, daily content siya. And, ang pinaka-description ko talaga with Project OP is a self-discovery journey. Kasi nga, I was lost, 'di ba? Na-lost nga natin yung spark natin. So, in a way, it became a tool, for me to, really find myself. Ayan. Pero pagdating ng March of 2024, dito na kami nagsimula ng kalokohan. Kalokohan. So, dito na nag-start yung nag-join na kami ni Mariel na wala ngayon, kay Louie sa 5 AM meditation niya, ganyan. And it really helped, me kasi very intimate yung group, and I believe yung 5 AM meditation it's really yung foundation nung friendship naming tatlo was built during the 5 AM. Paano naman 'di yan mabi-build, girl?
gulo-gulo pa yung mga buhok, baka may mga muta pa kami or panis na laway. Magkakasama na kami sa Zoom for 5 AM meditation. Kaya bawal din kami mag-away kasi meron kaming mga natatagong shots na na bawal i-share, 'di ba? O baka merong mga hindi mo alam kung sino diyan yung laging nakanganga or laylay yung leeg. Secret kung sino 'yan. Pero the 5 AM meditation really helped me, ah, parang, ah, marinig yung sarili ko. Kasi nga during, nung nawala yung asawa ko, parang you have to lahat tuloy-tuloy yung gawa. Pero nung nagfa-5 AM meditation kami, it is, may stillness within it na mas naririnig ko yung sarili ko and in a way, naririnig ko rin si God during meditation. And I believe, ako, si Louie, and si Mariel, we also have our different journey that time. Kaya din siya nag-work for us. Ayan. So, yung totoo, masamang impluwensya si Louie Barde. Hindi, joke lang. Okay, so after namin mag 5 AM meditation, 'di pa kami natuwa. Hindi pa kami natuwa. Napunta naman ako ngayon sa CIT, Core in Training, ganyan. So, sabi kasi parang the new era of passionate creators. So, at first 'di naman ako nag-oo diyan. Medyo nag-isip-isip ako mga one night. Magjo-join ba ako sa Core in Training and, um Um, nag-join din naman ako, parang it's something to try na hindi ko pa nata-try noon. So, with the leadership of Louie, so kami na ngayon yung nagpa-plan ng mga PC night, mga event na for the past year and this year. So, mga CIT po yung nagpaplano niyan. Kaya 'pag in-invite namin kayo, join kayo kasi kami yung nagplano niyan. Para yan sa inyo, ayan. Okay, hindi pa tayo natuwa sa pagiging CIT. From CIT and from last November na camper ako, sunod na batch ng master camp, naging camp lead na tayo. Para tayong may ladder na inaakyatan 'no. Hindi ako masaya maging camper, kailangan maging camp lead na rin ako, ganyan yung leveling. So this is us. So master camp 12, yan yung last run and we call ourselves camp mommies kasi nagkataon na lahat sa'min most of us were moms except si G. So we are the camp mommies. Kami yung maingay sa GC na, "Nagpasa na ba si ganito?" Ganyan. Anyway. And during that time, nilabas ko na din yung pagiging goddess ko. Naks, may pag-goddess yan. So, in order to support Camp Athena, nagpaka-goddess tayo during that time. Yan. So, sa journey na yon parang ang dami kong sinubukang bago. But the healing journey is not really easy. Hindi siya lahat okay. And I want to share this part. Tapos nakakatawa na nandito rin si Gio. Kasi ito yung, kasi 'di ba sabi ko nga, healing is messy because, minsan okay ka and then there would be time na hindi ka okay. And I am grateful kasi I was able to have this support system. Eh, paano namin i-support yung isa't isa? Paano nila ako sinuport? So, kung maaaninag niyo dito is mugto yung mata ni ate niyo girl kasi nga nag-breakdown ako. So, paano ako sinuport ng support system na 'to? Ay, naglo-log. Hindi niyo talent namin. Ayan na, hindi siya makaisip. Oo nga, kanya. Yun lang. Anyway, so ayun, yun yung mga tinatawag na hidden talent. Hindi nyo yan nakikita sa usual PC night or ibang webinar. So, binigyan ko kayo ng pasilip. Pasilip. And then, kasi nga,
very important or very helpful sa akin with my journey is yung nagkaroon ako ng support system. So, sobrang support. So, from ano yun? Ano na tayo nanggaling? From camp lead, gulat na gulat ako like here sa picture, ganyan tayo magulat, ang ganda, 'di ba? Naging president pa tayo. Never ko na-imagine maging president. So, naging president ako ng CIT. So, I didn't expect it because for the longest time, ang nagli-lead ng family namin was my husband. So, for the longest time, I am a supporter. Never akong nag-lead. Tinry ko nung bata ako, pero napaso ako. Sabi ko, ay, hindi sa akin yung pagiging leader. And then suddenly, ngayon naging president tayo. Sabi ko, paano ko yun gagawin? How to be a leader of group of leaders? So, I have doubts in the middle, pero sige, kapain ko lang. Pero pagdating ng April 2025, may mga umattend ba dito sa anniversary ng PC? Sana mag-play naman siya, 'no? Eto na ngayon yung ano ko, introduction ko. Okay. From dati na I don't know how to lead other leaders, in-embody mo yung pagiging president. I became a mom dumb president. Ako yun, nagbansag sa self ko. Self-ano ko yun, self-declaration ko yun. So, ang dami kong energy nung anniversary niyan. After nun, ang dami ko ring tulala moment kasi binigay ko yung all ko, ma-introduce ko lang yung self ko sa passionate creators during that time. So, with that sharing, from cross arms, may mga ano tayo, from cross arms, unti-unti, 'di ba, I was able to meet people, ganyan. So, unti-unti yung wall na binild ko is nag-transition na siya to hold arms because nakita ko na, may support pala na available. Meron pala akong puwedeng, Baka naman. may ano daw 'yun, ayun. So, may support palang available and if ever Wala nga akong time magpaayos kaya bumili na akong bagong yeah. Yeah. So, if merong hindi nakakaintindi sa akin pero merong willing makinig, merong, magho-hold ng space for me and slowly I was finding my strength and along the journey sabi ko nga it's highs and lows, healing is messy pero posible. Bakit? Kasi na-realize ko I don't have to do this alone pala. So ngayon, reflection uli. Kayo naman, baka you need a time to pause. Who or what reminded you na life is hard, life happens, pero meron ka palang kasama sa journey na to. So, you could write it down. Kasi minsan, hindi tayo aware. Hindi natin na ano na, naging helpful pala ito sa akin. I was supported by this someone or etong program na to helped me sa journey ko during the times na I'm so low, mga ganyan. So dahil nga I feel so much supported, so from hold arms, ngayon ine-extend na natin yung arm natin kasi natuto na rin tayo to show up for ourselves. So ano yun, from there nagsimula na ako to show up for myself. I started creating crafts again and yung mga crafts I was able to binenta natin syempre. So I was able to have income then in a way through crafting and it's something that I love to do. And sa journey ko, I was also able to create a reset journal. Kasi na-realize ko that it is very important pala that we process our emotion na hindi lang natin siya itatago, ganyan. Kasi it is better na ma-process natin siya para mas maging free tayo sa ating mga nararamdaman. Aside from that, paano pa tayo nag-show up? Nag-model, okay. From lungkot-lungkutan, from lungkot-lungkutan kasi ano, who would have thought na magiging model pala tayo and that is also, naging possible kasi siya with the support din and I'm always grateful sa Quite Frankly Studio kasi
which really gave me this opportunity na magmaganda. Kasi syempre 'di ba pagka you're grieving, parang if ano, ang meron ako in my mind na dapat malungkot lang na parang if magmaganda ka, hindi ka na grieving. But life is still happening, 'di ba? So, I'm grateful for Frankie for always telling me na, "Ang ganda mo, Mi." Kaya ngayon, dinaan ko na lang din sa ganda yung talk ko. Yeah, so nag-model-model tayo and who would also have thought na kung kailan tayo nasa plus size, dun pa tayo naging model-model, 'di ba? And then ano pa ulit? So, I continue sa pagke-create ng content from batch 3 to batch 6, I am still creating content. Bakit? Kasi when I started, sabi kong gano'n, walang walang widow na nagke-create ng content, sharing their journey. Kaya parang naghahanap ako ng kakampi. Wala akong mahanap. So, dahil wala akong mahanap, ginawa ko na lang yung self ko. Kaya wala akong mahanap, sabi ko, dapat ano pala, ako na lang yung mag-share ng journey ko. Kasi ang dami natin nakikita na parang okay na agad sila. But the truth is hindi ka naman lagi okay. So sa content ko, if mache-check niyo, hindi lang tayo nagmamaganda, nagpo-project, may mga ano din, may mga Crayola moments din because that's what I want other people to see na um, which is gano'n naman yung reality natin, may ups and downs. And yun yung gusto kong makita nila sa journey kasi gusto ko na if ever merong tao na nasa isip niya na hindi niya ako naiintindihan and then nakita niya yung content ko, masasabi niya na, si IC naiintindihan niya ako. Yoon, si IC naiintindihan niya ako and naaano niya yung journey, naiintindihan niya yung journey. Kasi yun yung ano ko na ma-feel mo na may kasama ka sa journey mo. That's why I continue creating content. Aside from that, dahil nga in-extend natin yung arms natin, 'di ba? Ayan, so sabi ko sa inyo, in-embody ko na yung pagiging omnipresident. I did. Ayan, so nag-ano ako ng one-on-one check-in sa mga CITs kasi nga, I want them to feel supported and I also want to understand them, makilala sila. And the only way na maibibigay ko yun sa kanila is yun, spending time with them, listening to them. And super fulfilling for me sa akin yung mga one-on-one session na, namin with the CITs. Ayan, so asan na yung arms natin, 'di ba? So from cross arms, holding arms, in-extend na natin siya. Bakit? Kasi sabi, if others believe in me, puwede rin akong maniwala sa sarili ko na I can create, sell, express, and unti-unti I am able to hold space also for others. And unti-unti rin, nagkakaroon na uli ako ng courage, ng confidence sa sarili ko. Kasi I can show up pala for myself. Kasi dati I was doubting na paano na ako, wala yung asawa ko. Pero ngayon, possible pala. Kaya pala, unti-unti. Yaan. So reflection. So kayo uli, where are you being called to extend your arms, to show up even in small ways? Kasi baka you're in a situation right now na akala mo hindi ka ready, hindi ka equipped. Pero ang kailangan mo lang pala is to say yes to something and hindi mo alam na dun ka pala mas mag-grow. Tulad nung sa'kin nga, nung pag-oo ko sa leadership ng passionate creators. So, ayun baka this is your nudge to say yes to something na you are doubting yourself. Ayan, so ano na yung next natin? Nag-extend na tayo ng arms. Recent realization ko, recent learning ko na shinare ko rin with the CITs last time is that yung mundo
Ang laki-laki niya. And for the longest time since ay, ay, for the longest time, nakontento ako with the world na maliit. Yung world na kasama ko yung asawa ko because I was happy there, 'di ba? Pero there would uh things will happen na hindi mo namamalayan na unti-unti mo palang puwedeng palakihin yung mundo mo. Kaya nga, dumating na tayo sa point na nagho-hold na din tayo ng space for other people. And tonight, since we want to welcome Q4, ang yun yung gusto kong i-share sa inyo, yung personal intention ko for Q4, and that is to open my arms. Kasi 'di ba, nung inextend ko yung arms ko, ang dami pumasok, ang dami kong nagawa. Pero what if I extend it more? If mas ibukas ko yung arms ko, how much more do you think you can receive? Kasi baka yung mga pinagdaanan in the past, it was preparing us for something more. And me, for Q4, opening my arms is me trusting God's timing na as I open my arms, I am welcoming growth and change, 'di ba? Na if I was able to lead people, baka this time ay puwede ko na rin or kaya ko na din to inspire more, na ready na pala ako to receive more. Ready na pala ako to open my arms for new possibilities. So, kayo ba? Babalik ko uli. Ano yung mga possibilities na willing ka nang i-open yung arms mo as we enter the new quarter? Meron ka bang ah, mga pinagdadalawang isipan before pero ngayon parang ready na ako, handa na ata ako to do that. And to tie it all up together, whatever state you are, cross arms, holding arms, extending arms, or opening arms, there is one common denominator sa lahat ng state na yan. And that is, God is always with us. Sa mga panahon na you don't want others, you close yourself from others, kasama mo pa rin si God. Sa mga panahon na you are seeking support sa ibang tao, siya yung unang humawak sa arms mo. Sa mga panahon na ready ka na to show up for yourself, siya yung unang naniwala sa'yo. Siya yung unang nagbigay ng blessing sa'yo. And ngayon, nabubuksan mo yung arms mo, kayang-kaya niya rin yung punuin. Because yes, the world is big, but our God is bigger. Ayun lang po. Maraming salamat. Guys, ano tayo for IC? IC. Amen. Oh my Yes, gosh. Ayan. Hindi sila makasalita. There we have it. Thank you so much, IC, for sharing your story with us. Meron ba kayo guys na gustong tanungin kay IC or i-share? Meron bang may mga puso ba dyan na napukaw ng kwento ni kwento ni IC? Baka umiiyak pa din. Ako na lang muna simulan ko with mag-honor. Raise lang ng hand yung mga mag-honor. Hindi, si Ike muna. Go Ike, you first. Bago ka magpalit ng diaper. Magpalit ng diaper. Naka-mute ka. Yan. Ayan, okay na. I see. Thank you sa pag-share mo niyan. Kasi I've been through dark times din kasi nawala din si Papa. Parang siya kasi yung sounding board. Nagkaroon ako ng depression last year dahil dun sa mga losses. Na parang nilagpasan ko lang, hindi ako kasi nag-mourn eh. So, medyo nakaka-relate ako dun sa sa part na merong loss and yung breakthrough
na kaya mo namang malagpasan, and ako, I attest to that na God is always with us. Yun talaga yung lagi mong kakapitan na hindi mawawala yung lahat ng blessing sa'yo. Katulad nito, yung baby namin, 7 days old. So, siya, may nawala man sa amin, merong bagong dumating. So, ayun, IC, thank you very much sa mga mo, sa pagtutuloy mo ng pag-create ng content. Sana magtuloy-tuloy pa yan. Alam ko nag-grow ka, and you are a blessing to everyone. Yan ang masasabi ko. Thank you. Thank you. Ike. Grabe. Congrats, Ike. Kaya gulat ako, may baby. Bagong-bago pala. Congrats, Ike. Kakatuwa. Anyway, anyone else who would like to honor? Ayan. Mamita, let's go. Sige. Hello. Hello, Omnipress. Parang, ayaw kasing palampasin to. Kasi isa ako, the moment na nag-open arms ka, ako yung isang parang, ako yung isang nakatanggap nun. And, like you, kasi before, wala namang may nawala sa akin. Pero ang family ko or loved ones ko, pero ang pinakamasakit kasi ang nawala sa akin yung sarili ko, yung confidence ko kung sino ako. Yun ang dark moment ko. And then what I appreciate talaga kasi sabay naman tayo sabay tayong nagsimula sa master camp sa 11. Yeah, insurance ka, real estate ako. Tapos nag-OP tayo, sabay ba rin tayo. Natapos natin, umulit tayo, nawala ako. Umulit ulit, dire-diretso ka lang, nawala ako. Tapos nitong OP6, andito, sabay pa rin tayo. Pero what's good kasi, alam mo, grabe yung development mo. Sabay tayo, pero grabe yung development mo compare over sa akin. Pero hindi ka dumire-diretso, binalikan mo ako. So, binalikan mo ako with an open arms. Na alam mo, sama ka, parang sama ka, why not try CIT, sa CIT na naman. And doon, so parang tama ka na yung OP, hindi lang 100 days posting, but it is a self-discovery journey. And I am so happy kasi isa ka talagang you're truly a nurturer talaga sa group natin. And karapat-dapat kang tawagin na omnipresident. So wala kang karapatang mag-resign sa omnipresident. Kasi marami pang naghihintay. Ilan ba dito? Mga 54 53. So kaya mo yan. Push na. Push mo yan. Yun lang. Thank you, and super na-appreciate ko talaga ikaw kasi yun, yung parang di ka dumiretso, binalikan mo ako. Kahit ganito tayo kalaki, pero palang na-push mo talaga. Thank you, thank you. Yun lang. Thank you, Mamita. Ikaw naman, sinama mo pa yung paglaki natin eh. Grabe. Thank you, Mamita. Si Kong Annie. Ayun. Hello? Ayun. Hindi marunong gumamit ng Zoom. Ano 'to, sabi ko kanina di ako magsasalita kasi lagi naman kami magkausap niya ni IC. Hindi, pero, I want to honor IC kasi nakita ko yung journey niya. 11 nandun ako, kahit hindi I mean nandun lang ako, sumali lang ako ng MC na 11, umattend lang ako. Tapos yun nga sa OP3, 'di ba? Tulad ni Mamita nawala din ako. Pero ayun, after nung 3, hindi ko alam kung saan talaga nag-umpisa, kung paano nangyari lahat-lahat. Pero natutuwa ako na ang laki ng pinagbago. Ang laki nung kumbaga ang laki nung
changes kung paano kita babalikan nung una kitang nakilala sa ngayon. And, siguro sabi ko nga sa kanya ng isang beses, nami-miss ko yung PC. Sabi niya, "Balik ka na." Kasi hindi ko mahanap, although, um, masaya naman ako na meron akong mga ibang opportunities. Hindi ko mahanap yung hinahanap-hanap ko pa rin, mali. Hinahanap-hanap ko pa rin yung PC, yung sa araw-araw. Kasi iba talaga dito. Alam mo um, yung celebrating wins pa lang eh. 'Di ba? So, when I have a win, kay IC ko shini-share yun kasi hindi ko alam, parang kahit magbato lang ako sa kanya ng, "Ay, ito yung nangyari, ito yung ganito," ganyan. Nararamdaman ko nararamdaman ko na nandiyan siya to celebrate with me kahit hindi ko siya mai-post sa ibang dahil busy nga ako. So, sa kanya ko lang talaga sinasabi kung ano lahat. So, 'pag gusto ko mag-share sa kanya lang talaga, and then nararamdaman ko yun yung nami-miss ko na yung may mga tao sa paligid mo na, kaya kang i-celebrate kahit gaano kaliit yung win mo. And siguro kaya nga hindi ka talaga puwedeng mag-resign kasi nga kasi nga ikaw lang ang makakagawa niyan, IC. Yung nagagawa mo ngayon, ikaw lang talaga ang nakakagawa niyan. Alam mo yun, nag may team ako pero hindi ako ganyan sa team ko, mas masungit ako. Iba yung kay IC. Basta yun, tuloy mo lang lahat ng ginagawa mo ngayon. Chaotic, alam ko for you, for me, ako din, dumadaan ako dun. Pero kasi sa chaos natin na nahahanap yung clarity natin. Chaotic siya ngayon, chaotic siya kahapon, pero of course dadating sa panahon na magiging clear ulit sa atin lahat, 'di ba? So yun lang. Love you. Love you, Kong. Thank you. Eh, thanks Kong. Si Room, tapos si Jelly. Jelly pala muna. Ako na lang din. Hi, IC. So, thank you sa talk mo. Ay naiintindihan ko yung feeling ng loss kasi yun nga, yun din, naranasan ko din na mawala ng father tapos all of a sudden yung role ko sa family is biglang mag-iiba. So, nagbiglang shift ako ng gano'n. So, mahirap siya. Hindi siya gano'n kadali. And, I would like to say na you're very, ang strong mo and sobrang ang courageous mo, as a mother, tsaka as a mother to us. You're very brave in terms of, being raw and authentic in your contents kasi not everybody can show ang sadness natin, eh, sa ah, pagpo-post or pagse-share. Hindi lahat kaya i-share yung dark, um, experiences natin. So, I really admire that and, would like you, you're not alone. So, we're here. So, thank you. Thank you for sharing your journey with us. Eh, thank you, Jelly. Thank you, Jelly. May sanggang dikit My na. katajang. Guys, go Okay, Room. naka 251 words siya ngayon. Oo nga, in fairness yon, more than 200 words yon. Nakaka-proud si Jelly. I love it. Let's go, Room. Yan, congrats, Jelly. De joke. Si Jelly in honor. Pero joke lang. Ayun, IC, thank you for sharing tonight yung story mo. Well, like ko naman sinusubaybayan ng iyong series. So, updated ako sa Showbiz Balita Happening. Gusto lang namin mag-thank you, syempre. Una sa lahat, nakarelate ako kanina din sa message mo na kailangan mo rin mag-build outside kasi naging parang world mo si husband for a long time. And medyo
hindi medyo, relatable siya for me. Kasi if you met your husband when you were 18, I met mine when I was 20, and siya lang parang, whoo! So parang nagkaroon ako ng realization na, kasi di ba na-share ko sa'yo na parang one of my greatest fear is yung loss of a loved one. And so parang dun sa sinabi mo, parang, oh my God, I cannot just always build yung happiness ko, yung joy ko, yung attention ko to my family and my husband. I'm not saying na alisin ko, but I also need to expand yung mga tao na could also make me happy and I could also make them happy, alam mo na? So parang thank you for reminding me and siyempre yung iba din na nandito about that. And sobrang hanga ko sa'yo kasi yun din, gaya ng sabi ni Jelly, you show strength kesa dun, alam mo yun, you didn't let grief define you. I know na parang medyo at certain point, parang nahirapan kang i-process siya. And then later on, you realize na you have to. And along yung journey mo, napakasaya na makita kasi along the way you met these people, lahat nasa PC. Dun sa pinakita mo kanina, it's not just about yung story mo sa siguro yung iba parang story lang ba 'to ng PC niya, yung gano'ng journey. But I know that most of us have seen kung ano yung growth mo not only sa PC but you as a person, as a mother, as IC. And not just be defined as a widow. So thank you, IC. And ayun, we're so alam mo ito ha, tsismis 'to, pero akala ko talaga nun Meldy ka. Alam mo naman, pero hindi. Ay, I MLD. Maldita. Ay, MLD yan. Pero, I mean, napaka-ano niya, mature. Tapos napaka-ano niya, ano yan, patient. Yun yung nakita ko, sabi ko, ang pasensyoso ng bakla. Di ba nga sabi ko, ang patience ko ay kapapel. Si IC, ang sobrang haba ng patience niya and sobrang abuse siyang kausap. Sobrang, thank you so much, IC, for taking care of us sa PC. And yun, God bless. Thank you. Thank you, Ro. Meldy talaga ako. MLD siya. Totoo lang. Gusto mo ba yung version na yun? Alright. Anyone pa who would like to who called to share or share and takeaways or to honor IC? Kung wala, may communication ako. Fill in ko yung tahimik. Gusto ko lang din Ay, Gio muna. Gio. Let's go, Gio. Kanina pa si Gio maingay. Unmute ka. Na-miss na namin yung boses mo. Parang ayoko na magkulit dito. Hindi, kasi nga nakita ko sa poster si Mama IC. Ano ba yun? Kung may takeaway ako. Or honor. Honor mo na mo. Tulungan lang ako dito eh. Wala siyang ma-take away kasi ang noisy niya sa chat. Nasabi ko na lahat sa chat. Ano ba to? Yung title, You Matter. So ano kasi, gusto ko lang mag-thank you kay IC. At congrats na rin sa pangalawang talk mo. Naalala ko yung first talk mo, sabi mo sa akin after, naalala kita sa gito. Nakalimutan ko lang yung context. Pero ito Absent ka. Kaya nga nandito na, di ba? Yung Melody version. Ayun, congrats sa pangalawang talk mo. At thank you kasi dahil kay IC, kaya ako napunta sa PC. Gusto ko mag-thank you sa'yo kasi yung You Matter, bagay na bagay sa'yo yan dahil isa ka sa nagpa-feel sa akin na I matter and that you are one of the, nagkaayakan pa dito. Basta ikaw isa sa naniwala sa akin na pang PC ako kahit na ayaw kong maniwala. So, alam ko, magiging really ka dito, madami ka pang mabubudol na wala na master camp, pero yun, mag-OP at sa lahat ng mga tawag dito, program pa ni Louie. Ano ba yung gusto mong marinig? Ano ba to? You Matter. Ano ba yung gusto mo? Kit ni Gio. Basta yun. I'm so proud of you and I'm so happy that you're there. You've come so far. Kasi di ba, pag naalala ko pag sa 5 AM, nakikiiyak lang yan nakiki-live lang naman, pero nakikiiyak. So, hindi ko alam kung anong pinagagawa niya doon. Ayun. I'm grateful to have met you in this lifetime. Ganun. And congrats, kasi I've seen your glow up,
Yan, may pahigaw ka na. Madam, yeah, you matter. Don't always remember the you matter. As much as you show up for everyone, I just want you to know that I'm here, we're here for you, you always matter, and that I'm here with open arms. Dahil ayaw pansinin yung joke ko, favorite mo ba yung laing? Anong laing? Knock, knock. Laing. Who's there? Who's there? Laing who? Beside you. Parang lalo akong nainis. Ay, Kanina ayaw na okay yun. naman tayo eh. Okay po, thank you po. Uy, bumenta ka. Thank you, Bumenta ka, Gio. Kasi kanina Nice. pa yun, ayaw pansinin eh. Sige na. Nice, I love nice. you. Sorry na. I love you, Gio. Miss you. I miss you. Yeah. Ako lang din gusto ko tayo honor IC. Sobrang, sabi ko nga eh, as in, so, blessing talaga. Si IC kasi tahimik lang yan siya. Tapos, mataray pa. Tinanong nga siya kung, ano yung nickname mo? Di ba AC kanina? Parang IC, AISY, IC, ganyan. Sabi niya, Irene is fine. Irene is fine. So, yun nilagay namin sa virtual background niya. Tapos, nandun siya, tahimik lang siya hanggang sa nagkausap kami. And na-realize ko yun nga, bila siya nandun sa OP, nag-pro agad siya ng Project OP Pro. Tapos yun, kasama kami, nalala ko yung, hindi ko ito makalimutan. May isang, April yun. Birthday mo, tama diba? Ayun, birthday niya. Tapos, yung content niya is dinate niya sarili niya. Yun yung first birthday niya na, talaga na parang, sige, niya na yung sarili niya. Tapos parang after yun, sabi ko, hindi ko nahayaan na mag-celebrate ka ever ng birthday ng ikaw lang. Tapos ever since noon, parang, alam mo yun, sabi ko, nag-creep up ka sa akin, like, more than anything, like, sobrang, you became my friend. So, I really want to honor you. Thank you for sharing your story. Thank you for taking care of PC, the members of PC. Thank you sa pagiging, Meldy pa yung tawag doon. Meldy na may Monday Hanash ka for the leads. So, wala. Na-excite ako sa mangyayari pa. Thank you for always reminding me then to mag-open arms. Na-amaze ako kasi na-witness ko yung buong journey na yun. Kaya, ayun lang. I honor yung buong pagkatao mo, IC. Love you. Thank you. Love you. You're the first Ayun. First honor na. Okay. Let's go, Jay. Ayan, Meron thank ba? you so much, Louie. Ayan, maraming salamat ulit, IC, for sharing your story, your heart to us as always. Kung meron pa kayong gustong ipahatid na mensahe kay IC, saan kanila matatagpuan, IC? Ay, ako pa pala. Just follow at It's IC Mendez, TikTok, IG. Thank you. It's IC Mendez. Ayan.